bigat, minus 23 na naman. Ayan. Hanggang bukas ito guys. Buhay winter guys. Buhay winter Canada. Ayan. Driving po ako ngayon. Pauwi galing trabaho. Ayan guys, habang driving ako, pwede tayong mag-share about buhay Canada. Ayan. Ayan, time check 5:32. So medyo delay tayo ngayon ng kaunti dahil doon sa Highway 9, 80 to 90 lang yung kaya kong itakbo dahil talagang puting-puti pa rin yung snow, yung highway. Ayan. Nakaramdam ako ng pagod ngayon. Unang araw pa lang ng 4 na araw na cycle. Talagang ramdam ko kaagad yung pagod. Akala mo parang feeling ko 2 days na akong dumuti ng tag 10 hours. So ganun ako kapagod ngayon. Naka-4, almost 5 cars kasi kami. So halos 5 rail cars yung napuno namin ng propane. Ayan, rail cars. Tapos dun sa transloader 2, sa kabilang transloader, halos mapuno naman yung isang car ng butane. Kaso bukas pag meron kaming propane, butane truck, nasa 7 to 10 inches to move lang yun. 7 to 10 inches to move yung butane car namin. Then habang wala kaming moving, nag snow removal ako. So gamit ko yung loader, ayan, payloader. Pinalitan ko lang ng bucket. Ang ginamit ko yung medyo maliit kasi yung malaking bucket namin ayaw ipaggamit yun dahil talagang fertilizer lang namin yun. So kaya talagang nakaramdam talaga ako ng pagod. Pakiramdam ko, feeling ko naka 2 araw na akong duty. So tomorrow pangalawang days, pangalawang araw pa lang bukas. Pero feeling ko nga ngayon napagod ako, parang 2 araw na naka-duty. Nakakapagod talaga yun guys dahil syempre ramdam kasi yung sobrang lamig. Talagang minus 26 kanina sa site namin, minus 26. Tapos feels like minus 35. Ayan. So ang mga dito, ang sinusundan namin dito yung feels like, kasi yun na yung wind guts na tinatawag. Talagang yun yung sobrang nagpapalamig talaga pag mahangin. So nataw na mahangin talaga kanina. Okay, share tayo guys. Buhay Canada. Kwentong buhay Canada. Buwan ng January talaga guys, yung grabe yung kasagsagan ng lamig dito sa Saskatchewan. Yung buwan ng January to February, halos kalagitnaan ng buwan ng January, yun yung biglang bubulusok ng minus 20 pataas. Halos magkalagitnaan ng buwan ng January yun, tapos hanggang February naman yun. Then sa buwan na yan, January to February,
doon din kami makaka-experience ng snowstorm, blizzard. So ma-experience talaga namin yan. Laging ganun yan every year. Talagang dumadaan yun dito. Kumbaga bagyo. Kumbaga sa Pilipinas, sa Asia, bagyo. Dito naman sa amin, ang kalaban namin dito talaga snowstorm. O kaya ano yan, blizzard. Imagine nyo guys, sobrang lamig, sobrang lakas ng hangin, tapos snow pa, may snow pa. So yan. Gusto nyo pa bang mag-Canada? Siyempre, lagi tayong positive. Maraming nangangarap na mag-Canada. So, be positive lang tayo. Tulad nga ng sabi ko kaninang umaga, hindi lahat ng panahon naman laging ganito yung panahon. Hindi naman lahat ng panahon masungit yung masungit. Ayan. So itong highway ngayon dito medyo okay siya. Nakakapatakbo ko ng 100 100 pa rin, 95 100. Pero ang speed limit naman dito talagang 100 talaga. So yung in between yung guhit talagang icy siya. Pero yung lane ko naman okay naman eh. And guys, share lang ako sa inyo kwentong Oragon. Kikwento ko sa inyo kung anong mga naging trabaho ko na pala dito sa Canada, sa Saskatchewan. Pwede kong isa-isahin guys. Yan. Gusto kong i-share ito dahil para naman nang sa ganun kung kayo ay makarating dito sa Canada, possible na kahit hindi nyo profession, kahit hindi nyo linya, pwede pa rin kayong magkaroon ng trabahong naiiba na hindi nyo linya, na hindi nyo profession. Yan, tulad ko. Ayan, papakilala ko na rin pala yung sarili ko. Bago ko nakarating ng Canada, galing ako ng Saudi Arabia pala, sa Jeddah. Almost 3 years ako doon. Ako ay nagtrabaho ng American casual dining, tinatawag na Ruby Tuesday. Ruby, kung familiar kayo sa Rolling Stone na kanta na yung song na Goodbye Ruby Tuesday, ayan, doon daw kinuha yung history ng American casual dining na yun. Ayan. Ruby Tuesday. So before ako dumating dito, galing ako ng Jeddah, Saudi Arabia. Tulad niya sabi ko, almost 3 years ako doon. Tapos kung hindi ako nag-Saudi, kahit may pag-aalinlangan na nagdadalawang isip nung mga panahon na yun na bakit pa ako magsa-Saudi, dahil okay naman talaga yung trabaho dati sa Pilipinas. Yan, share ko na rin sa inyo guys. Before ako nag-Saudi, syempre, kasi domino effect kasi yun eh. Kumbaga doon nag-umpisa yung naisipang kong mag-abroad. Tapos nag-domino effect nung from sa dati kong trabaho, Jeddah, Saudi Arabia, tapos nakarating ako dito. Yan. Share ko na rin sa inyo, bago ko nag Saudi Arabia guys, dati kong nag-work ako sa Lyceum of the Philippines University kay Laurel. Ayan. So ang title ko doon, Hospitality Management Property Custodian. So ako yung nag-handle ng mga facility na nasasakupan ng hospitality management. Yan, tulad ng tourism, yung Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, and yan, bartending, yung housekeeping. Ang Lyceum University of the Philippines kasi talagang known na siya, kilala na siya sa
course na ganon tulad ng tourism. Yan, dahil maganda talaga yung school na yon, cyber campus siya. Yung pag nakarating kayo doon, pag nag-study kayo doon, nag-school kayo doon, meron talagang actual na ano, na kitchen, mga hotel, may restaurant, may bar. So naka-set up talaga siya sa ano, pang HRM or tourism or bartending. Ayan. And ang kagandahan talaga, once na nakagraduate ka or before ka mag-graduate ng Lyceum of the Philippines, talagang nung panahon, nung nandun pa ako, yung mga OJT, yung on the job training, talagang ang Lyceum sinisend sila sa ano, sa Singapore. Ayan. Di ko na alam kung saan sila nag-OJT. So mataas yung ano nila, yung kalidad ng eskwelahan na yun pagdating sa hospitality management, sa Bachelor of Science and Hotel and Restaurant Management. Tulad ng sabi ko, tourism, ayan, major of tourism, bartending, housekeeping, ayan. So malaki yun, malawak yung facilities na yun. So yan po yung aking hinawakan doon, hospitality management, property custodian. Hawak ko yung mga facility na yun. Ako yung pag may mga prop, mga estudyante, paggagamit sila ng mga laboratory, gano'n, sa akin sila nagpapaalam, sa akin sila nangihiram or magre-request sila, mga requisition kung anong mga facility ang kanilang gagamitin. So ako yung naka-in charge doon. Ayan. So ito, tapos ayan, dahil syempre pangarap ko din talaga, dream kong makapag-upload. Gusto ko rin talagang mag-follow sa mga relatives ko, sa mga kamag-anak, dahil lang relatives ko talaga nung na puro sila, majority mga nag-a-abroad talaga, iba-ibang bansa. So talagang nakatatak na yun sa utak ko, na sa isip ko, na gusto ko rin makapag-abroad. So tulad nga ng sabi ko, kahit maganda na yung trabaho sa Lyceum, kahit hindi naman, kahit mababa yung sahod ko sa Saudi, so ano pa rin, ang inisip ko pa rin, pag natuloy ako sa Saudi, pag nakapag-Saudi ko, magiging ano ko siya, stepping stone or experience. So hindi ko nga inaasahan na nakapag-Saudi ko, nakapagtrabaho ko sa isang American casual dining, tapos yung mga nauna doon, talagang may kilala sila, may mga alam silang mga agency na pinag-a-applyan papunta dito sa Canada. So yun po yung kwento nun. Pero sila naman, yung mga nauna sa akin nakarating dito sa Canada, piling-pili lang din naman nila kung sino yung pag-iiwanan nila, kung sino yung pamamanahan nila. Halimbawa ako, pag malapit-lapit na yung aking kontrata, yung contract, sinabi nila sa akin, dahil syempre nakilatis na nila, na alam nila yung kalidad kung paano rin ako magtrabaho, hindi lang naman sa pagiging hardworking. So maraming component kasi yun eh. Tapos ayun, napamanahan na binigay sa akin kung paano mag-apply. So doon na nagtuloy-tuloy. 7 months prior ng ano, bago matapos yung kontrata ko, talagang napaka-excited ko na, no, nag-apply na ako. Sabi nga nung in-applyan ko, "Hoy, ang tagal mo pa dyan, bakit nag-apply ka na kaagad?" Excited. So syempre Canada eh. So doon nag-umpisa yun, kaya ako nakarating dito sa Canada. Ayan, dahil sa mga tropa na nagtiwala sila sa akin, na hindi sila naging madamot, dahil alam naman kasi nila na yung i-share nila nasa tamang tao, yung kanilang pag-iiwanan, na may tiwala sila sa akin, hindi sila mapapahiya pag ako ay nag-apply. So yun na nga. Ayan, nakahawa ng Diyos, ayun ang kwento, hanggang sa bago matapos yung mga buwan na mga parating or mga
nalalapit na buwan nung nandun pa ako ay talagang pinursige ko na. Habang work pa rin ang work, tapos hindi 100% na umasa, kasi mahirap kasing 100% ibigay mo na umasa ka na akala mo yun na. Ang totoo nga yan, talagang ako playing safe ako. So isa ako sa candidate doon na ayaw paalisin ng employer. Talagang gusto nila akong mag-stay and mag-renew ng contract. So nakaplano kasi yun eh. So okay naman yung offer sa akin, pero syempre meron tayong tinatawag na plan A, plan B, plan C. So yung plan C ko, pag hindi tayo nakapasa papunta dito sa Canada, may plan B pa ako. Yun na nga yung sa CF Sharp, sa barko. Isa rin yun na nag-aantay sa akin. Kahit hindi pa nga tapos yung kontrata ko, gusto na rin akong pauwiin nun. Pinapagre-report ako sa CF Sharp. Tapos yung plan C, talagang plan A ko mag-Canada. So pag sumablay tayo doon, pag no chance, sabi ko magpuproceed ako sa plan B, yung magsisiman ako yung sa barko sa CF Sharp. Tapos pag talagang as in wala, bigo sa nag-build ako sa plan A and plan B, plan C tayo, yung babalik na lang ako, magre-renew na lang ako ng contract ko, kasi maganda naman yung offer na sa akin. Dahil naging trainer din kasi ito doon. Trainer ako ng kusina doon, ng kitchen. Lahat kasi ng station ng kitchen, alam ko yon. So lahat na yon inikutan ko. So naging trainer talaga ako doon. Certified tayo. Naging certified ako, back of the house. Yan. So yan, share ko to dahil malay nyo, meron ditong mga makakapanood dito na halos magkaparehas tayo ng kwento. Never know, di natin alam. Kumbaga swerte lang. Tulad nga lang sabi ko, wag tayo mag-expect. Wag nating bibigay 100%, or wag tayo mag-expect 100% na kung ano yung ginusto mo makukuha. Dahil mahirap pag biglang lumagapak, tayo, nakakamasakit sa kalooban. So tayo, maging humble humble lang na, kasi ganun talaga ang ginawa ko. Sabi ko, I will try. Nag-plan B, plan A nga ako. So umusat naman, nakisama sa panahon na nakibagay sa panahon habang nalalapit na yung kontrata ko doon. Yun nga lang, dahil sad to yung naging experience ko doon. Dahil nga imagine, ayaw talaga akong payagan doon. 3 ulit na ako nagbigay ng notice of exit, 3 times. Ayaw nilang tanggapin, ayaw talaga akong pauwiin. Pinipilit talaga akong mag-renew ng contract. Dahil nga di ko rin masisi yung company, yung employer ko doon, yung mahawak sa amin. Dahil nadala na sila, yung mga nauna kasing nag-Canada, hindi sila nag-declare ng maayos. Ang pinalabas kasi nila, babalik sila. So para payagan, dahil nung nabisahan na sila, ang ginagawa kasi nila, kunwari magbabakasyon at babalik lang daw. Ang habol nila doon, para mapayagan ng mabilisan, at the same time sasagutin pa yung ticket at mababayaran pa sila ng back pay. Ang problema, palalabasin lang nila na bakasyon lang at babalik pa. Sagot na yung balikang pamasahe, plane ticket, tapos binigyan pa ng back pay, tapos hindi naman bumalik. So nagkakailang kaso kasi, case yung may nagganon doon sa employer namin. So nung time na ako na, kumbaga ayaw na nila, dala na sila na save kung ano yung ginawa nung iba.
baka may nagsumbong nga na ako papunta na ng Canada, kaya ginanon nila, inipit talaga ako nila doon. Pero syempre naging wise tayo, matalino kung ano talaga yung nararapat. So bawat bigay ko ng notice of exit, talagang pinapapirmahan ko, pinapareceive ko sa restaurant manager namin, general manager, tapos sa HR, tapos yan, may receipt copy, tapos yun ang pinanghawakan ko, guys. So nung nagkaipitan na talaga, dahil hindi nga maganda yung nangyari sa akin to, nipit niya ako hanggang sa medyo bumigay na rin ako, dahil nga yung embassy, yung Canadian na binigyan nila ako ng deadline na kailangan matanggap nila yung passport ko. So yan ang naka-apekto sa akin, na syempre Canada ito, hinihingi na nga yung passport ko, bibisahan na nga ako, diba? So bakit ko pa palalampasin? So ginawa ko ang lahat, pero yung ginawa ko na yon ayon sa rights ko, nararapat kung ano, kung tama naman talaga ako yung site ko. Wala na silang pakialam doon kung ayaw ko mag-renew o ayaw ko mag-extend ng kontrata. Dahil unang-una, 3 months prior of my contract, bago matapos yung kontrata ko, talagang nagbigay ako ng mga notice of exit na sinasabi ko na kailangan ko nang umuwi ng Pilipinas at ayaw ko na mag-extend. So yun nga, pinipilit talaga ako nila. So yun ang pinanghawakan ko hanggang sa nagkaharap-harap, pinakamayari na mismo yung kausap ko. So ang lagi ko lang sinasabi na pinipilit ako, kahit tapos na yung kontrata ko, pinipilit pa rin akong papagjutihin, na which is dapat inaayos na nila yung papers ko, yung repatriation back to Philippines, dahil nga tapos na yung kontrata ko. Pero hindi nila pinaprocess, pinipilit pa rin nila ako mag-renew or mag-extend. So yan ang pinanghawakan ko talaga, na sabi ko hindi pwede, Canada to, bakit ko pa palalampasin? Ilang araw lang yung binigay sa akin na dapat makuha nila yung passport ko. So sa akin, wala naman akong kaso doon, dahil unang-una, pag Canada man ako nung time na yon, nung panahon na yon, wala naman na akong obligasyon sa employer ko sa Saudi, dahil tapos na nga yung kontrata ko. Sila nga yung lumabag dahil in-extend pa nila ako ng 3 months, tapos na ako ng kontrata, ayaw pa rin nilang ayusin yung repatriation back, yung pauwi ko ng Pilipinas, kundi pinapahirapan pa nila ako. So ayun, ginawa ko ang lahat, naging matibay ako, nagpakatatag ako, at basta sa tama, makipag-usap ng maayos, suriin natin ng maayos kung bago ko nagdi-decide kung yun ang mga bibitawan kong pananalita, kung hindi ba ako sasabit, nasa rights ba ako. So inaaral ko talaga hanggang doon. So yung plan A ko, guys, talagang nakisama sa akin. Nung pinauwi na ako, tuwang-tuwa ako dahil nakahabol nga sa deadline na ibinigay sa akin. Ayan, hanggang sa nakuha na yung passport na, dahil nakauwi na nga ako ng Pilipinas. Ayun, thanks God at pinagkalooban tayo na makapag-Canada nung mga panahon na yun. Ayan, bumalik yung aking passport na talagang may visa. So ibig sabihin, pinagkaloob sa akin yung plan A ko. So sinishare ko to sa inyo dahil syempre pag magplano tayo, lagi tayong, wag lang tayong mag-i-stick sa sa isang plan. Bawat gagawin natin, tulad nito about sa trabaho, wag tayong aasa. Halimbawa, apply ka ng isa, bakit isa lang? So kailangan lagi tayong
may reserva yung plan A, plan B, plan C. Dahil pag nag-build ka nga sa plan A, meron pa tayong plan B and plan C. So talagang swerte nung panahon na yon. Dahil kung ano man yung hiningi ko kay God, kay Lord, pinagkaloob nila sa akin. Pinagkaloob sa akin pala ni Lord na makapag-Canada, talagang gustong gusto ko. So ayun, gusto ko lang gawin itong sa inyo guys, mga kaurago, inspirational sa mga kababayan natin na pinanghihinaan ng loob or similar sa aking istorya sa buhay. Wag po tayong panghinaan ng loob, maging maging positive lagi. Ayan. At syempre, samahan natin ng dasal lagi. Kasi yung dasal napaka-importante dahil siya yung magga-guide sa atin, yung magdadala sa atin sa gitna ng tuwid na daan. Kumbaga bibigyan ka talaga ng fresh mind, fresh na kaisipan. Yun ang kaya sabi ko importante rin dadasal talaga. So ayan, nakarating na ako dito sa Esteban, sa amin, sa Kakakwento. So yun guys, sana magustuhan nyo yung aking yung shinare ko sa inyo guys, para ma-inspired naman kayo. At ayun nga, na-share ko sa inyo kung anong trabaho ko dati sa Pilipinas, tapos nag Saudi Arabia, nag Jeddah, hanggang sa nakarating ako dito. Kung wala sa Jeddah, kung hindi ako nag Saudi, wala ako dito sa Canada syempre. Dahil doon ko nakilala si Canada, yung pathway kung paano ko nakarating dito. Yan. Nung panahon talaga during nung time mabilis mag Canada at saka medyo hindi kalakihan yung gasto. So sana dito kasi sa Canada guys, pabago-bago talaga yung rules nila dito. And bawat probinsya may iba-iba na rules. Tulad niyan, yung mga pag-a-apply, yan. May kanya-kanya silang rules sa immigration. So sana hoping na bumalik ulit para naman syempre yung mga nangangarap na makarating dito sa Canada, so ibalik nila yung pathway na paano makarating dito sa Canada. Alam ko na marami talagang nangangarap din na makarating dito. Ayan. So yan, sana maging inspirational nyo to, yung shinare ko sa inyo. Pizza Hut. Ang ganda talaga nung timing nung nag-start ako mag-apply nung 7 months na lang yung natitirang buwan bago matapos yung kontrata ko. So yun na yung mga pag-process ng mga application, yung mga requirements, so, nakisama talaga sa akin. Yun nga lang, talagang nahirapan talaga ako dun sa kinikwento ko na ayaw akong i-release ng aking employer dahil naman kasi dun sa mga nauna, yung mga sinabi ko nga na biglang nagpaalam ng magbabakasyon lang, tapos pinamasahihan sila back and forth, binigyan pa ng back pay, tapos hindi na babalik. Bigla na lang nalaman kaya pala hindi nakabalik dahil nasa Canada na. So panluloko kasi ako talaga, nagpakatotoo ko kasi
malaman man nila na mag-Canada ka, wala na sila doon, wala na silang pakialam doon kasi unang-una, ilang buwan pa nag-declare na nga akong ayaw ko na mag-renew, ayaw ko na mag-extend. So wala silang panghahawakan para habulin ako. So out na sila doon. Kasi ginawa ko naman yung hangga't hindi pa tapos yung kontrata ko, talagang trabaho pa rin ako ng trabaho. Binigay ko kung ano yung ina-expect ng employer namin. Hindi ako tulad nung dahil pa alis na, hindi na nagtatrabaho ng maayos. So yun. Yan, minsan guys, dahil nandito na kasi nakauwi na ako, i-share ko naman sa inyo kung tulad nung nabanggit ko kanina na kahit hindi nyo linya, kahit hindi nyo field profession na trabaho, pwede rin kayo makapagtrabaho ng iba. Yan ang next natin na magiging topic, content, yung share. Kasi syempre para malaman nyo na dahil halimbawa nurse kayo, pagdating nyo dito or doktor kayo sa Pilipinas, pagdating nyo dito pwede kayong hindi maging doktor, pagdating nyo dito pwede kayong hindi maging nurse. So next na ano natin yun ang share ko. Ayan, transparent yung kintabo. So yun ang share ko para kung sa ganun ready kayo or prepare kayo na maging positive kayo. Baka iniisip nyo ay wala palang gaanong trabaho sa profession ko. So wag tayo mag-isip ng ganun. So yan lang muna guys, maraming salamat po. Ayan. Thanks for watching po. God bless po.